Naku, Harry Roque ay isa ng persons of interest ayon sa PAOK. Narito ang video atin panoorin. Sapagkat sa aming paniniwala ay isa po siya sa isang malaking mga pangalan na may relasyon dito sa Lucky South 99 at maaring sa iba pang mga pogos na narinig na po natin na ituturo ng ilan nating mga testigo at ilang mga dokumentong nakalap na po natin. Kaya nga po, person of interest po siya in preparation Ayan. for the filing of appropriate charges. So, 12 po yan na merong ilbo. So, ang aming usapan together with the prosecutorial team is one after the other, yung as the evidence come in, magpa-file kami ng mga kaso isa-isa Ayun. or sabay-sabay sa kanila. Pero meron na ho kaming mga sasampahan this week. Naku, Harry Roque. Number 1 na sasampahan yan ayon sa PAOK. 11 ka dating mga opisyalis ng gobyerno sasampahan ng kaso. Kasama na yung mga incumbent ngayon ng mga mayor na Pogo, Protector, at iba dyan ay Pugi, Protector na katulad ni Harry Roque. Mahilig sa Pugi kasi kaya-kaya niyang sustintuhan yung pangangailangan ng mga Pugi na yan. At Protector din ng Pugo, di ba? Okay, so walang kawala. Dito si Harry Roque, lahat ng mga Pugo outlets nagtuturo daw. May mga ebidensya na si Harry Roque ay isa sa malaking pangalan na nagakabit dyan sa Pugo na yan. Kaya, eto, ang mga latang maingay ay walang laman, di ba? Yung mga maiingay na mga lata ay empty. At yung mga maiingay na sapa ay mababaw. Ang matindi kasi dito kay Roque ay talagang binabanatan niya ng national television. Sinasabi niya palagi na PBBM, adik ka ba? Bangag ka ba? Ganyan palagi, masakit yan eh. Kahit ako, ordinaryong tao lang, kapag sinasabihan ako ng ganyan, ay meron kang mapaglagyan. Di ba kasi national, ano yan eh. Kahit sa YouTube ay national TV na rin yan kasi lahat nakapanood. Kaya hindi lang libel ang ano dyan eh. Hindi lang libel ang kaso dyan. Paninirang puri na to the next level. Okay, panoorin natin muli ang video ito. Plus, may mga natatanggap kami ngayon, may mga lumalapit na willing magtestigo, mag-provide ng testimonya. So, malakas ang aming paniniwala na hindi na ito coincidence, kundi meron kaming sapat para masampahan ang mga taong ito. Kasama na po si Ginoong Roque. Kaya kumbinsido na kami lahat sa grupo namin na hindi na kami maniniwala doon sa argumento niyang hindi ako abogado nung Pogo. Kami naniniwala na siya ay lawyering not only for Whirlwind but also for Lucky South 99. Isinama din ng DOJ sa pangunguna ni SOJ Rimulya na ilagay si Roque sa immigration lookout. Kaya naman, buwelta ni attorney. Siguro nabalitaan nyo na. Ako, ang gising ko kanina, medyo hindi mabuti. Grabe tong bibig ni Harry Roque, no? Parang puwit ng ano, ng inahin na manok. Ang tatabil. Ang maganda dito itapat si ano, yung barker ni ano rin. Yung si Trillanes, yun ang dapat itapat dito. Masyadong mabunganga at napakasakit magsalita tungkol kay PBBM. Sasabihin ba naman na harap-harapan sa kamera na bangag? Yung ganyan na mga akusasyon ay dapat patulan na yan ng presidente para matigil na yung puwit bunganga. That puwit manok na bunganga na tao na yan. Ayan o, tingnan nyo. Ang gising ko ay isang balita na yung pangalan ko ay isinama ng Secretary of Justice ng aking mabuting kaibigan na si Boying Rimulya sa isang immigration lookout bulletin. Ito matapang lang ito magsalita kung nasa studio niya. Pero kapag nasa Senado na siya, ay parang maamong ano eh, parang maamong pusa ngayon. Noon inaaway niya si Hontiveros ngayon. Supalpal niya siya palagi dahil mayroong isang magaling na attorney na palagi niyang kaharap. At kung batas ang pag-usapan ay mas matindi yun. Kaya dito supalpal si Harry Roque palagi doon sa Senado. Kaya matapang lang ito magsalita kapag nasa studio niya. Bunganga ay parang masingan, walang tigil. Kaya makapagpatigil lang dyan, yung attorney babae na palaging nandun sa Senado, tinatapat sa kanya. Kasi mas matalino yon. Diba? Ang malalim na tubig ay hindi maiingay. Ang lata na puno ng laman ay hindi gaanong maingay. Pero ang lata na walang laman, maingay talaga yan. At ang mababaw na tubig, maingay din yan.
Katulad na rin yan sa ito, na tao ang ingay-ingay. Dahil daw, ako daw ay isa sa mga persons of interest na iniimbestigahan pagdating sa Lucky South. Well, alam niyo po, tingin ko po ito ay isang persecution. Isang Persecution talaga yan. Kasi hindi na aabutin ng 1 taon, kulong na kayo. panunupil. Dahil ako po ay napaka-ingay na kritiko ng gobyerno na humihingi ng kasagutan kay Presidente sa katanungang, adik ka ba? Ano? O yung pugante raw sa Kung ako yung buntalin ko na yan sa mukha. Ganyan sinasabihan ako ng ganyan na walang katotohanan, di ba? Gumagawa pa ng video na pulburon. Klarong-klaro hindi yun si PBBM. Kaya itong taong ito, may mapaglagyan ito. Sigurado. Talagang ano ito. Mabuti pa dito, maghukay na to ng bunker niya at magipagkita doon kay Alice Guo at saka kay Pastor. Sama-sama na silang magkape doon. Kasi sigurado to, ito ingay, hindi ko magustuhan eh. Kahit ako mag-iinit ang ulo ko dito sa taong ito. Protector pa naman ng pugi. Sinasayangan niya yung pera niya. Dapat kasi hindi nag-iingay ng ganyan. Dapat ang gawin ay silent na lang, di ba? Kasi kinakalaban mo pinakamapangyarihang tao sa Pilipinas, yan ang presidente. At nung kapanahonan pa rin niya, presidente yung amo niya. Kaya may ingay sila. Pero ngayon, iba na ang panahon, di ba? Kaya kailangan marunong magkikisama. Hindi yung palaging hari. Kasi sa laro ng chess, ay hindi yan palaging pabor sa isa. Ang chess ay parang siso lang yan. Matalo ka ngayon, panalo ka bukas. Okay, dito naman tayo sa itong pugante na ito. Na expert daw ito sa sa itong mga computer application ng mga scam. At nakitira sa kanyang bahay at sabi niya ay wala siyang alam diyan. Pwede ba yon? Bahay mo, tapos hindi mo alam sinong nakatira. yun na bahay. Well, ano naman kinalaman ko doon? Malay ko ba na mayroon palang pugante siyang patitira doon sa bahay Kaya yan na ang yun? mga salita na yan, parang salita ng standby, no? Anong alam daw niya? Anong pakialam niya? Ito, balikan natin. Bahay. Well, ano naman kinalaman ko doon? Malay ko ba na mayroon palang pugante siyang patitira doon sa bahay na yun? O, di ba? Pero sabihin na nga natin yung pinagpipilitan nila na ako daw ay nag-abogado sa Lucky South. Ang tanong, ano ngayon? Kasalanan ba mag-abogado? Ayan, umamin ka rin. Ikaw nga yung abogado ng Lucky South. Which is, konektado sa Pugo. Kaya lagot ka ngayon. Yung mukha mo na medyo mataba pa ngayon. Pagdating ng 6 na buwan ay papayat na yan. Dahil sa stress at baka ma-high blood ka pa, hindi ka naabutin pa ng 1 taon. Ingay mo kasi kaya bumabalik sa inyo. May kasabihan, sa physics ito, sa natural law of physics, na in every action, there is an opposite reaction. Ibig sabihin, kung sinuntok mo yung kalaban mo, ay pwedeng suntukin ka rin niya. At kung sinaktan mo yung tao, pwedeng saktan ka rin niya. Kay Confucius, sinabi ni Confucius na do not do unto others what you do not want to do unto you. Kaya wag mong suntukin. At wag mong pagsabihan na adik. Kasi wala ka namang pruweba. Baka ibalik yan sa'yo na ikaw ang magiging adik. At uhulihin ka at ikulong ka. O baka ma-sit up ka pa. Harimaw. Diba? Kaya dapat magmakaawa na. Wag na tong magipaglaban pa. Kasi ang pinupuntiryan nyo ay pader. Isang bundok. Bundok ang kalaban nyo. Kasi presidente. Kaya marunong magibagay. Harimaw. Okay, tapusin na natin ang video. So ano naman ang pakiramdam ko? Well, ako siyempre naiinis. Tao lang ako, no? Pilit na sinisira ang pagkatao natin dahil tayo nga po ay kritiko. Pero dahil pilit nila akong pinalalabas na ako daw ay may ginagawang illegal na wala naman, ang conclusion ko, sinisira lang nila ako dahil sa mga pinagsasabi ko ngayon. Pero habang lalo nila akong sirain, lalong malakas ang aking panawagan. Teka, ikaw yung naninira, di ba? Ikaw yung nagpalabas ng pulburon video. Palagi mong sinasabing bangag si PBBM, pero si PBBM tahimik lang, walang sinasabi, di ba? Ayan yung mga taong matalino, yung hindi nagbunga, hindi nagpuwit manok ang bibig, hindi maingay, yun ang mga taong matalino, yung hindi madaldal. Kaya, watch up your mouth, man. Watch up your mouth. Babalik yan sa'yo.
Mr. President, Ito, drug addict ka ba? Baka wala ka sa tamang pag-iisip na mamuno sa ating bayan. ayan yung mga ganyang salita na drug addict ka ba, wala ka sa tamang pag-iisip, makarating ba yan sa sa pagiging senador at pagiging presidente kung walang isip yan? Merong isip yan, pero hindi katulad mo na maingay masyado. Yung bunganga mo, walang break eh. Parang made in China na mga paputok. Kaya palpak palagi. Ka ba? Baka wala ka sa tamang pag-iisip na mamuno sa ating bayan. Ayan, Kung ganun, meron naman pong Vice President. Pwede Kaya naman. klarong-klaro na talaga, sit up niya na sirain ang Pangulo para ito yung isubstitute niya. Itong isa na namang kalahi ng amo niya. Okay, so anong lalabas sa Pilipinas, di ba? Ayan, merong China sa likod, oh. Kaya, nako, gumising na tayo, mga kababayan. Magpahinga na lang kayo at unahin ang inyong kalusugan. When the President issued EO number Ito 13, yung sumapalpal sa kanya, sumupalpal. EO 13, executive order yun ni Duterte na nagbibigay ng power sa sugal, sa PAGCOR. Nagbibigay ng kapangyarihan sa PAGCOR na mag-control, may autonomy. Kaya nangyari na ang Pugo ay may autonomy. Dahil sa EO 13 ni Duterte. At hindi ito alam ni Roque. Kasi nagsinungaling siya. Alam niya ito, EO 13, about PAGCOR sa pagbigay ng kapangyarihan sa PAGCOR na mag-control ng mga gaming na ito. Na kung anong klaseng gaming yan ay mga scam pala. providing for the term online gaming for the very first time. Ito yung sinabi ko na attorney kanina, itong babae. Ito yung napakagaling na attorney. Kaya si Harry Roque dito, yung bunganga niya, ay biglang nag-slow down yung daldal ng bibig na parang manok, puwit ng manok. Dahil sa babae na ito, napakatalino. Pakinggan natin tong attorney na ito. When the President issued EO number 13, providing for the term online gaming for the very first time, don't you think, Attorney Roque, that the President legislated? Ito first time daw nangyari sa Pilipinas na mayroong Executive 13 na nagbibigay ng power sa PAGCOR para i-control itong mga off-gaming na ito na mga Chinese ang namumuno. Kaya dito ay walang naisagot si Harry Roque dito. Supalpal siya. Pakinggan natin. EO number 13, providing for the term online gaming for the very first time. Don't you think, Attorney Roque, that the President legislated? Sagutin mo. Again, Your Honor, I am unable to answer because that is not within my expertise. I have mentioned that my expertise is in the field of public international law, having taught and practiced that. And I am sorry because I'm not very familiar with Executive Order number 13. In fact, my only knowledge of Executive Order Grabe. number 13 was in the last hearing when former Chair Domingo said that President Duterte regulated online gambling. Hindi No? daw niya alam yung mga executive order na yan. Saan ka ba nag-aaral? Attorney kaya. Alam mo yan at alam mo na mayroong executive 13 na ginawa ng amo mo. Alam mo yan. Yan, liar ka na naman. Baka makontempt ka na dyan. Kawawa yung pugi mo. Naghintay pa naman yung pugi mo sa bahay, di ba? Kawawa. Kapag makulong ka, ay iba na yung magmamayari ng pugi mo. Yung Mr. Supernatural. Domingo said that President Duterte regulated online gambling, no, through Executive Order number 13. But I am unable to give an opinion now, not being thoroughly familiar with the EO as well Hugas as kamay, oh. the underpinnings behind the issuance of Executive Hugas Order. kamay siya kasi ito na yung tatalakayin palagi yung Executive 13. Bakit nagkaganon? Na binigyan ng kalayaan, valid yan, ang PAGCOR sa pagkontrol ng mga itong pasugalan, lalo na itong sa Pugo. Kaya hugas kamay si Roque kasi makonek ito sa kanya. Siya yung attorney ng Pugo. Kaya kapag magkaganon, ay naman yung pangalan niya, madawit na naman, dubli-dubli na ang kaso. Kawawang harimaw. The underpinnings behind the issuance of Executive Order number 13. I'm so sorry, Your Honor, it's not within my field of expertise.
With all due respect to our resource speaker, Mr. Chair, I find it strange na sa dami po ng hearing na ina-attendan niya, both in the Senate and in the Congress, Ayan. all pertaining to BOGOs, Tapos, he have not come across EO number 13. ayan nga, ang dami-daming may sa Congress pa na hearing, pinag-usapan yung mga Executive 13, tapos dito sasabihin niya, hindi niya alam yung Executive 13 na yan, ng kanyang amo, Digunyo. Okay, so, ito ayaw ko sanang mag-isaw-saw tong mga politika na ito, pero sobra namang inaapi itong si BBM, di ba? Ang liit-liit pa naman na tao nito. At kung sa suntukan pa ay pinagbubuntal na siya, bugbog sarado na itong si Bongbong Marcos, pero hindi pa rin lumalaban. Di ba? Kawawa naman. Pinagbuntal na siya nitong dalawa eh. National TV, sinasabi na adik, bangag, pulburon. Grabe na paninira yan. Kung ako yan, ako. Eto, mabait na tao, kaya ginaganyan. Kaya ang batas ang dyan. Ang batas ang magsasabi kung sinong may kasalanan. Kaya iintay na lang natin yan. At makikita naman natin na masyadong api itong isa. Pinagsasabihan talaga, paninira, halos isama na yung kanyang pamilya sa paninira. Kaya magagalit talaga ang sambayanan, baka matauhan pa lahat, di ba? Matauhan lahat. Kasi noon, binoto natin yung na yan eh. Nagkamali pala tayo ng binoto noon. Kaya nanalo itong kanyang amo. Kawawang Pilipinas. Tapusin natin ang video. Both in the Senate and in the Congress, all pertaining to BOGOs, he have not come across EO number 13, from which the BOGOs or the online gaming. At hanggang dito na lamang muna ang ating reaction video tungkol sa nagbabagang balitang ito tungkol kay Harry Roque. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na magandang gabi Pilipinas.